Amen, Panginoon. Isang kasiyahang makilala ang lahat ng mga banal mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Ngayon, nais kong ibahagi ang biyaya tungkol sa paghihintay para sa pidin ng kasalan sa pamamagitan ng mga salita ng Lukas 12:35 negatibo 40 sa babong tipan. Nang magsalita si Jesus sa mga talinghaga, inilalarawan niya sila bilang naghihintay sa pagdating ng kasintahang lalaki at sinabihan silang manatiling gising. Hayaan akong manatiling gising at tingnan muli ang salitang ito mula sa pananaw ng isang hindi mananampalataya. Pagdating ng broom, pwede bang buksan ko na lang ang pinto at pumasok? Kailangan ko bang maghintay hanggang dumating ang lalaking ikakasal? At kailangan ba talagang maghintay? Halika kung anong oras. Anong oras ito dumarating? Kung may oras tayong dalawa, kaya natin, pero kailangan nating hintayin yon. Ngayon, sa Biblia, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, marahil para sa iyo at sa akin, ang salitang ito ay ang salita ng ating katotohanan. Ang iyong mga salita, ito ay isang salita para sa iyong tahanan at negosyo. Maghintay sa pamamagitan ng talinghaga ng pidin ng kasalan. Ang isa pang salita para sa paghihintay na ito ay katapatan. Ngayon, lumalim tayo ng kaunti. Ano ang core ng militar? Ito ay katapatan sa bansa. Ibinibigay ko ang aking kabataan at pumunta sa larangan ng digmaan. Bakit ka pupunta? Dahil sa akin, protektado ang ating bansa at pinoprotektahan ko ang ating bansa. So ilang tao lang ang pwedeng pumunta. Ito ay isang obligasyon. May mga babaeng pupunta rin ng Israel. Ang Estados Unidos na nagbibigay ng suporta ay may bahagyang naiibang konsepto kaysa sa atin. Kaya, sa panahong iyon, naglilingkod ka sa militar at tapat at dedikado bilang isang binata. Pagkatapos, ang teksto ay nagsasalita tungkol sa isang pidin ng kasalan, simula sa Lukas Kabanata 12 at versikulo 35, bago yon, mayroong isang kwento tungkol sa isang hangal na mayaman. At pagkatapos ay sinabi sa atin ni Jesus na huwag mag-imbak ng mga kayamanan sa lupa. Mayaman na tanga, kayamanan, hindi ba pera? Matapos sabihin ang dalawang talinghagang iyon, ano ang ikatlong kwento? Manatiling gising. Kung ganoon, anong tanga itong mayaman na ito? Salamat sa iyong pagsusumika, sinubukan ko. Kayong mga lalaki, ito ay kung saan ito ay. May mga taong nag-ipon at kumikita, at may mga taong gumagastos ng perang iyon. Naiintindihan mo ba? Isang ama ang kumita ng pera. Ang aking ina ay nakaipon ng maraming pera sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagbili ng apartment at pag-ipon nito. Ngunit isang araw, nagpunta ako sa ospital dahil sumakit ang tiyan ko at sinabi sa akin ng ospital, ang iyong ina ay may nakamamatay na cancer sa tiyan. Wala na akong masyadong oras para mabuhay. Maghanda para sa katapusan. Hindi man lang nakakain ng maayos ang ina at nag-ipon na lang ng pera, 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 pera. Pagkatapos, namatay siya nang hindi nabubuhay ng matagal. Kaya ano ang mangyayari mula ngayon? Dahil man sa rekomendasyon ng mga nakapaligid sa kanya o hindi, nagpakasal ang ama. May dumating na bagong asawa. Pagdating ko dito, nalaman kong sarili kong apartment ang bahay. May pera ako sa bank account ko at umaapaw sa bahay. Ito ay mapagbigay. Sino ang gumagastos ng pera at sino ang nasisiyahan dito? Namatay ang taong nangongolekta nito nang hindi nagagamit, ngunit nasiyahan ang bagong asawa. Sa kabilang banda, napakaraming mangmang na mayayaman sa paligid natin. Huwag masyadong pera, 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 pera. Tumalikod ako dahil sa pera. Hindi tamang gumastos sa pamamagitan ng paghiram ng pera kung maaari mong ibahagi at gumastos kapag maaari kang gumastos. Okay, manatiling gising. Sa madaling salita, gising ang mga mananampalataya. Gaano kayo katapat ng mga ina sa inyong mga pamilya? Kung may pupuntahan ng ating mga anak bukas, hindi ba natin ito paghahandaan sa gabi? Bakit mo ginagawa yon? Ito ay katapatan para sa pamilya.
Kaya kinaumagahan, inihahanda namin ang lahat para hindi maabala ang aming mga anak kapag sila ay papasok sa paaralan o may mahabang biyahe. Sa puntong ito pagdating ni Jesus, sino ang pagpapalain? Sino ang makakatanggap sa Jesus na yon? Naghihintay ang mga loyal. Hindi basta-basta nangyayari ang paghihintay. Hindi mo alam kung kailan darating ang kasintahang lalaki dahil hindi ipinangako ang oras. Ngunit ang paghahanda para sa oras na yon at paghihintay dito ay isang bagay na hindi magagawa kung walang pag-ibig. Ngayon, umaasa ako na ikaw ay makatanggap ng biyaya sa pamamagitan ng pakikinig sa mensaheng ito ngayon tungkol sa pagmamahal ng mga magulang at pagmamahal ng mag-asawa. Saan magsisimula ang pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak? Ang mga magulang ay nagsisimula sa pagmamahal at ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak ay hindi nagbabago. Kahit na wala kang mga anak, ang pagpunta sa bilangguan ay walang magbabago. Bakit? Dahil may pagmamahal ako. Ang pananampalatayang ito na nagsimula sa pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang mga mag-asawa ay sobrang malapit at nagmamahalan, ngunit kung minsan sila ay naghihiwalay at nag-aaway. Oh, bakit ito nangyayari? Saan sisimulan ng mag-asawa ang kanilang pagmamahalan? Ito ay isang pag-ibig na nagsisimula sa pananampalataya. Ngunit sa sandaling nasira ang pananampalataya, nasira din ang pag-ibig. Nagsimula ito sa pananampalataya. Nagsimula sa ganito dahil nagustuhan at mahal ko ito. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa pananampalataya. Nasira ang pananampalataya. Kapag nasira ang pananampalataya, ang pag-ibig na ito ay nagtatapos din sa diborsyo. Break na tayo. Bakit? Maganda man ang kahapon, nasira ito ngayon dahil nasira ang pananalig mo rito at ang resulta, ang pag-ibig ay nasira. Panginoon, saan nanggagaling ang lahat ng pag-ibig? Nagmula ito sa pag-ibig. Naniniwala ako na hanggat hindi nasisira ang pag-ibig na ito at hanggat hindi ito nagbabago, mabubuhay ang bata kahit nasa binit na siya ng kamatayan dahil ipinanganak siyang masakit ang tiyan at lumabas sa sariling katawan. Nagkaroon din ako ng near-death experience last year noong naghihinalo ang anak ko. Ngunit kailangan kong pumunta sa Amerika at wala akong pag-aalinlangan sa aking desisyon. Ang pag-ibig ay hindi natitinan. Bibili ako. Magiging malusog ka. Kaya nagpunta ako sa Amerika at tumanggap ng pinakamahusay na pangangalagang medikal doon at ang aking anak na lalaki ay nakaligtas at malusog. Hanggat hindi nagbabago ang pag-ibig, hindi magbabago itong paniniwala ko dito. Tumingin sa paligid mo. Kapag pumunta ka sa ospital, iba ang luha ng mga magulang at mga anak. Galit na galit ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kahit mamatay ako, hindi ako mamamatay. Bakit? Dahil hindi nagbago ang pagmamahal. Ano ang nagsimula ng pag-ibig ng ating mga puso na naghihintay sa ating Panginoon ngayon? Kaya kapag narinig mo ang salita, mayroon kang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pandinig. Ang pakikinig ay dumarating sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ito ay nakatala sa Roma Kabanata 1:0, versikulo 17 sa Bagong Tipan. Kaya gaano kaganda ang pagpapahayag ni Pablo ng pag-ibig ng Diyos sa isang talatang ito ng talatang 17. At ito ay sa pamamagitan ng puso na ang isang tao ay naniniwala at inaaring ganap at sa pamamagitan ng bibig ang isa ay nagpapahayag at naliligtas. Ipinagtatapat natin ang pag-ibig na yon sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating mga bibig. Kaya't ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay malikhain. Ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay buhay, mabunga at hindi mapaglabanan. Manatiling gising. Sa anong posisyon ka gising? Ang pananatiling gising ay sakit at pahirap. Paano tayo maghihintay ng buong pagmamalaki? Maaaring gumana ito ng isang beses, ngunit pagkatapos ng 1 o 2 oras, naiinis ako at natutulog. Subukan mong magmahal. Bumalik ang asawang matagal nang wala. Dahil mahal kita, magdamag akong nagpupuyat at hinihintay ka. Bakit? Dahil mahal kita. Malapit na ang araw ng pagdating ni Jesus. Dahil mahal kita. Mayroong 2 paunang mga halimbawa bago.
Ang hangal na mayaman at ang kanyang mga kayamanan ay nakaimbak sa lupa. Kaya, pinag-uusapan ko ang dalawang bagay na ito. Guys, ano ang pangunahing punto? Sapagkat kung saan naroroon ang aking kayamanan, naroon din ang aking puso. Guys, ito ay talagang mahalaga. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Pumunta ako kay Remy dahil mahal ko si Remy. Dahil mahal namin si Remy, ipinapadala rin namin ang material na iyon mula sa aming simbahan. Dahil mahal mo si Remy, hindi ka ba gumagawa ng ganitong broadcast at ipinapadala sa iyong lahat? Ito ay hindi isang bagay na ibinigay sa akin ng isang tao o isang bagay na ginawa upang gawin ito ng isang tao. Dahil ito ay mabuti dahil mahal ko ito. Amen. Naway gawin totoo ng Diyos ang pag-ibig ni Kristo dito. Dahil mahal kita. Amen. Kung ang pag-ibig na ito ay nasisira, ang iyong bunga ay masisira sa iyo. Ito ay dalisay. 100%. Amen. Nagpadala ako ng text message kay Naizawa kanina. Narinig lang ni Naija ang broadcast namin. Kaya tinext ko si Naija at sinabi kong okay lang siya at malusob siya. Kaya, kumain ka ng mabuti, pumunta doon, gawin ang dapat mong gawin at bumalik. Bumalik ka at salubungin mo ako sa Lemery. Kaya naman ako din eh. Pinadala ko rin ako ng ganito. Mahal kita. Patrick, kung maaari mo ring padalhan ako ng isang text, iyon ay mahusay. Okay, gising na. Elsa, Judith, dapat kang manatiling gising. Astortino, dapat kang manatiling gising. Paano? Kailangan mong magmahal. Gising ako kasi mahal kita. Gaano kasakit para sa isang ina ang magsilang ng isang bata? Pero may pangalawang anak din ako. So may pangalawa kang anak. Pangatlong anak ko na. Dahil mahal kita. Pagkatapos ng sakit, may isang magandang prutas para sa akin. Ano ang nililikha sa panahong ito? Ito ay nagiging loyalty. Maging loyal ka. Paano mo ipinapakita ang katapatan? Kapag nagmahal ka, nagiging loyal ka. Ito ay hindi isang bagay na maaaring malutas sa pera. Ang katapatan ay posible kapag ito ay nagsimula sa pag-ibig. Kaya ano ang pangatlong bagay na ginawa? Maaari kang laging maging handa. Mga kaibigan ko, nang ipahayag tayo ni Jesus bilang mga lingkod, hindi ibig sabihin na tayo ay mga alipin sa ilalim ko. Ngunit kapag ang isa sa tatlong pinakamahalagang bagay na mayroon ang mga alipin ay nalutas, ang lahat ay nalutas. Ano yon? Ito ay pag-ibig. Sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, makikita natin si Jesus na nakikipag-usap sa babae ng Sicar. Kapag in love ka, may ganyang usapan. Pero lumalalim ang usapan. Sa oras na ito, may sinabi si Jesus na hindi dapat sabihin ng sinuman talaga. Kung sasabihin mo ang kwentong ito ay magdudulot ng malaking apoy. Hiniling niya sa akin na dalhin ang aking asawa. Guys, hindi ba mahirap pag-usapan ang tungkol sa mga mag-asawa? Sino ang gusto ng diborsyo? Maraming mga taong diborsihado ngayon. Bueno, sa mga nakikinig nito ngayon, maaaring may ilan na nag-iisip ng diborsyo. Bakit gusto mo ng divorce? Dapat may dahilan. Ngayon, bakit tayo naghihiwalay kung nagsimula tayong magmahalan? Jesus, yung babaeng naghahanap lang ng timba ng tubig. Hindi ba't ang ating Pilipinas ay ganoon din sa mga mainit na tropikal na rehiyon? Masyadong mainit mula alas 12 hanggang alas 2, kaya nagpapalamig ako ng mga oras na yon. Kung nagtatrabaho ka sa mainit na panahon, maaari kang makakuha ng heatstroke dahil ito ay sobrang init. Isinalaysay nito ang damdamin ng babae. Naniniwala ako na marahil ito ang mensahe na higit na kailangan ng iyong kaluluwa ngayon. Dalhin ang iyong asawa. Ano ang sinasabi ng babaeng ito sa oras na ito? Lahat, mga may asawa, maaari mo bang sabihin sa akin ang kwentong ito? Ngunit ito ang sabi ng babae, dahil wala akong asawa. Hindi may asawa na ako. Ano ang ibig sabihin nito? Wala akong sentro sa puso ko.
Ang asawa ang sentro. Ito ay isang kakayahan. Nagsisimula na ang energy ko. Wala na. Walang Jesus sa panahong ito. Ito ang Jesus ng mga anak na nagtatrabaho. Aking Jesus sa trabaho. May papasok pa. Bakit gusto mo ng divorce? May ibang pumapasok sa isip ko. Iyan ang dapat nating pag-isipang mabuti at ipanalangin kay Jesus. Kung may ibang bagay na dumating, dapat kang magsisi at ibalik ito sa tamang lugar. Guys, ano pang malalim na kwento dito? Sang-ayon si Jesus sa mga salitang yon. Tama ako tungkol sa walang asawa. Alas 5 na noon. Alam ko yun. Isa, dalawa, alam ni Jesus ang ating mga puso. Wala kahit isa. Wala kahit dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ako ay kasalukuyang nabubuhay sa aking ika-6 na taon. Ang babaeng ito ay isang babaeng malaswa. Magulo ang pamilya ko ngayon. Nakakita ka na ba ng mga babaeng ganito sa paligid mo? Hindi lang ang taong ito. Ang lugar kung saan dapat pumasok si Jesus sa panahong ito, alam niyong lahat ang lugar na ito. Ngunit habang tayo ay nabubuhay, habang ang mga bagay ay nagiging mahirap, habang tayo ay nabubuhay ng ating pananampalataya, bago natin ito nalaman, si Jesus ay nawawala. Kaya medyo nagiging dahaman na ako. Nakikinig sa'yo, pakiramdam ko ay hindi ka masyadong matakaw. Kaya pumapasok din ang pagtataksil. Dahil doon, nasusumpa din ako. Ibinababa ko na ito. Anong uri ng lakas tao ang kumapasok? Kung magbabalik tanaw, parang iwanan na naman sila. Napigil ito. Kahit 50 tao ang dumating, hindi lang 5 magbabago. Nagbabago ako dahil hindi ko pa nakikilala ang totoong bagay. Dalhin ang iyong asawa. Wala akong asawa. Sumang-ayon si Jesus sa mga salitang iyon at sumang-ayon sa kanila. Totoo ngang wala siyang asawa. Posible ba talaga ito? Ngunit pagkatapos ang babaeng ito ay natututo ng katapatan, makikilala mo si Jesus na tunay na minamahal. Ganito kami magkikita. Guys, kakakilala mo lang kay Jesus. May mga taong naniniwala kay Jesus dahil sa kapaligiran. May mga taong naniniwala dito dahil sa mga pangyayari. Ngunit walang Jesus dito. Naniniwala ako na kayong nakikinig sa mga salitang ito ngayon ay may pagkakataong makilala ang tunay na Jesus. Maaaring ito na ang panahon na tunay kong matatanggap si Jesus. Hindi ko tinanggap o binigay ang balde ng tubig na iyon. Ito ay isang pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap, ang panloob na mundo sa loob ko ay ipinahayag sa panlabas. Nakilala ko ang totoong ako. Nakilala ko ang aking pagkakakilanlan at nakilala ko ang aking katotohanan. Kapag pumunta ka sa isang restaurant, hindi ka ba order? Minsan nangyayari ito. Gusto kong kumain ng pizza ngayon, ngunit ang kapaligiran ay hindi para sa pagkain ng pizza. Kahit wala siyang choice kundi kumain ng manok, nanatili pa rin ang pizza sa puso niya. Kakainin mo yan. In the end, you end up doing it. You end up getting divorced. You end up betraying others. And in the end, nagiging gahaman ka, pero hindi sinasabi ang ugat nito. Pinag-uusapan niya ang kapaligiran kung saan kailangan madinda noon ang mga bagay dahil sa'yo. Hindi, ito ay peke. Kaya, binago namin ng 1, 2, 3, 5. Ang totoong bagay ay narito. May pinagmumulan ng kasakiman sa loob ko. Sa lugar na ito sa loob ko kung saan dapat pumasok si Jesus, may iba na ngayong pumasok. Si Judas Iscariot ay kasama ni Jesus sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nakakita na rin ako ng mga milagro. Nakita ko rin ang himala ng 5 tinapay at 2 isda. May nakita akong naglalakad sa tubig. Nakita ng mga tao ng Israel ang isang malaking pulutong ng mga tao na sumisigaw ng Hosana, Hosana. Pero bakit ka nagtaksil? May espiritu sa kanya na maaaring magtaksil. Kasakiman.
Kapag ang pagnanasa ay naglihi, ito ay nagsilang ng kasalanan, at ang kasalanan, kapag ito ay malaki na, ay nagsilang ng kamatayan. Aking mga kaibigan, napakalaking pagpapala na makasali sa anumang ministeryo ng simbahan. Saan nagmula ang lahat ng maling pananampalataya? Lumabas ako ng simbahan. Mayroon lamang isang Biblia, ngunit sinira nila ito. Hindi ba sinabi ni Peter ito? May mga taong pinipilit ang sarili na lutasin ang mga problema at nagiging kaaway at pinabayaan ng Diyos. Bakit naging heresy ang heresy? Bakit naging pseudo ang isang pseudo? Dito nagsimula ang lahat. Ngunit sa ugat nito, mayroong isang binhi ng isang bagay na tulad niyan. Kaya, para sa atin na naghihintay sa nobyo, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Hindi ko alam kung anong oras siya darating. Pero ang taong naghihintay ay wagas dahil nagmamahal. Amen. Hindi ako galit dyan. Maghihintay ako hanggang sa araw na dumating ka. Ngunit kapag mayroon akong layunin, naiinip ako at nagagalit. Bakit? Pagkatapos ito ay nagiging mahirap. Bakit kapag nakasalubong ko si Jesus pagdating niya, kapag nakasalubong ko siya habang may ginagawa ako, iba ang ginagawa ng taong iyon? Magsisi ka lang. Ngayon, ito ay hindi basta-basta nangyayari dito. Ngunit ito ay posible kapag ang banal na espiritu ay dumating sa salita at ang banal na espiritu ay gumagana sa iyong puso sa oras na ito. Ngayon, hindi lang ganoon ang nangyari, ngunit iyon ang gabi ng pag-alis at inilagay ito ng dyablo sa puso ni Judas upang ipagkanulo si Jesus. Ito ay tulad nito. Ang mundo ng isip at kaluluwa ay kaisa sa espiritual na mundong ito. Kaya, lumilitaw ka sa pamamagitan ng pagkilos at makipagkita sa pari. At ipinagbili si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak, ang halaga ng isang baka noong panahong iyon. Paano yun magagawa ng ating pag-iisip ng tao? Ay, nakakita rin ako ng milagro. Si Lazarus ay ibinangon mula sa mga patay at isang paralitiko ang nabuhay. Seri, lumingon ang mga mayayaman at may nangyaring kamangha-mangha. Oh, ito ang nangyayari. Maaari mong sabihin na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Kahit na nakita natin ang mga ganitong bagay, natanggap natin ang biyayang ito ngayon at nakatanggap ng hindi mabilang na mga grasya mula sa simbahan. Ngunit dahil sa ating kasakiman, hindi tayo makapababago. Diyos, pagpalain mo po ako ng kapangyarihan ng banal na espiritu na gumawa sa salitang ito sa panahong ito, upang makapaghintay ako kay Jesus bilang isang tapat na lingkod. Hindi ko alam kung kailan ang araw na yon, ngunit tiyak na darating ito. Halika, Jesus. Mahal ko si Jesus. Naghihintay ako. Hindi ko alam kung kailan, pero kung mahal mo ang isang tao, maghintay ka. Kaya saan tayo magsisimulang maging tapat na mga lingkod ngayon? Nagsisimula ito sa pag-ibig. Mayroong hindi mabilang na mga derivatives mula dito. Kapag umibig ka, nagiging loyal ka. Dahil mahal kita, kaya kong paghandaan ito. Kung mahal mo, puyat ka. Kailangan talaga natin ang salitang ito sa panahon ngayon at dalangin ko na ang ating simbahan sa Lemery ay bumangon bilang isang simbahan na nagiging sentro ng Pilipinas. Korean ako. Ang Pilipinas, ang lokal na pastor, ang Pilipinas, at ang ating Rimini Church ay kahangahangang ginagamit sa paraang Pilipino at sa hinaharap sa ating langit, hindi magtatagal. Tayo ay magkakaisa at makakapabahagi ng banal na biyaya ng Diyos. Pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kita.